I-record mo daw. Okay na po. Okay na po. Apo, Ah, sabi ko nga po, bago ko na kita yung magandang opportunity na to, ako po ay vegetable vendor. Ah, siguro, dahil nga po sa pagiging trabaho ko, mainit sa araw, tapos malamig sa madaling araw, nagkaroon po ako ng sakit na diabetes. Pero ang problema po, hindi lang diabetes. Marami pong komplikasyon yun. Nariyan na po yung humina yung baga ko. Then, nagkaroon po ako ng sa prostate. Tapos, yung heart ko nagpapalpitate din. Kasi epekto siguro yun, ano. At ang isa pa sa pinakamatindi, meron akong fibromyalgia. Alam niyo po yung pagka po kayo naupo, yung nanginginig yung katawan ko at saka yung kamay, parang sa sakit sa bukid, yung parang nanapasma siya. Kaya nga po, nung i-present sa akin itong product na to, sabi ko nga, nung ibigay sa akin yung pamphlet, sabi ko, oh, beauty product. Ano ka ako ang maitutulong nito sa akin? Yun ang unang katanungan kong umano sa isipan ko. Kaya ano nga ba po, yan? Uy. pero po ano, sabi ko nga, sa isip-isip ko, ang dami kong ini-intake na product na halos hindi gumaling yung diabetes ko. Hindi ko mapanormal. Pero nung ipine-present na sa akin yung product to, kasi nahiya din ako sa nag-imbita sa akin na dati ko siyang member sa isang company na ginagawa ko noon. Pero po nung ipine-present na sa akin to, sabi nung naging interesado ako, na-curious ako, nung sabi nung speaker, na kahit daw ano po, yung gangrene, kaya nilang pagalingin. Tapos nasyak pa ako sa kanya, sabi niya, kahit daw duling natuwid yung tingin. Kaya nga po nung sabi ko sa kanya, nung huling usapan namin, nung matapos ang presentation, susubukan ko muna ako yung product. Kung okay yung product sa akin, gagamitin ko. Pero kung hindi, hindi doon na matatapos yung conversation po namin. Pero ang kagandahan nga po, una at hanggang sa patatlong gamit ko, parang umi-epekto sa akin yung product. Sabi ko, okay, doon po nagsimula yung pagiging ano ko. At unti-unti po, habang nagpapahid ako, habang ginagawa ko yung mga bilin sa akin, yung sa mga pulse sa iba-ibang parte ng katawan ko na may depresya, unti-unti po akong gumagaling. Kaya nga po, nung makaubos ko po yung product, nag-decide na po ako. Kasi dito kasi marami kami dito nung i-present po to, medyo may ilan leader po ako dito na narito, nag-member na po ako. Kaya nga simula po noon, ng mga member ako, unti-unti, nagpabitiskan nga ako, sabi unti-unti na daw, kakaunti na lang yung ano ko. At saka nararamdaman ko na hindi na masyado nangingimia pa ako, ay okay na yung baga ko, okay na rin po yung ano ko, okay na rin po yung prostate ko, medyo okay-okay na. Kaya nga po, simula noon, hindi na ako gumamit ng ibang mga food supplement. Ito na lang ginagamit ko, nag na unti-unti po gumagaling na ako. Tapos po yung isa na i-share ko po sa inyo, kakaiba din to. Kasi po meron akong ka-church na na-dislocate yung kanyang spinal cord. Siyempre matagal po kami hindi nakita. Nung magkita kami sa church, nung magbakasyon ako sa Mindoro, kasi naghahanap nga din po ako at nag-member na rin ako. Ang nangyari po noon, ah, nakita ko yung ka-church kong yun. Pero iba na yung ano niya.
palibasa po siya siguro mga 60 plus na nung mangyari sa kanya yon, pinagbuhat siya ng palay. Nung unang buhat niya okay pa. Nung padalwa, okay pa rin po. Pero po nung patatlo, na-dislocate na yung kanyang spinal cord. Nung makita ko nga, ang hirap niya pagka nakaupo siya, ang hirap niyang tumayo. Tapos pagka po nakatayo naman siya, ang hirap niyang umupo. Napansin ko nga, tinanong ko kung anong nangyari. Yun nga daw kinuwento sa akin. Kaya sabi ko doon sa asawa ko po, kung tinanong ko yung ka-church ko kung papayag sila na pahiram ko. Pero sabi ko, beauty product ari. Kaya nga po nung mapahiram ko po siya in 5 minutes, nung pinatayo ko siya, nakakatayo na siya at saka nawala na daw yung sakit. Siguro mga 5 ano lang po yun. Mga 5 pahid nila, magaling na. O 3 nga daw po, sabi ng asawa ko. Pero yung 5 pahid po talaga, husay na siya. Sabi ko nga, ituloy-tuloy pa para lalong gumanda yung kanyang lalong gumanda yung kanyang pakiramdam at unti-unting maituwid na yung kanyang likod. Kasi talagang na-dislocate po, ikita-kita ko. Awa nga ako kasi nakita ko yung bago kong Firmax, pinubukusan ko sa asawa ko para lang po maano siya eh. Para nga po matulungan siya. Simula po noon, unti-unti na po din siya, gumaling na siya. Hanggang nga, magiging member ko po siya eh. Pasensya po may tumatawag. Kaya nga po ito lang po yung may share ko na experience ko. Isa sa experience ko. At sa experience ko, at sabi ko nga, sa mga bago pang pasok dito, na nag-aatubili na mag-member, huwag niyo pong sayangin ng opportunity. Sabi nga po ni Coach Ani, naging open lang ako. Naging open lang ako. Naging maganda po yung takbo ng negosyo ko, yung itong RF3. Kasi nga po, meron akong magandang mga leader sa left and right ko. Ito lang po at siguro nagpapasalamat po ako sa pag-imbita po sa akin at congratulations po doon sa pamunaan ng storytelling. Meron pa po bang baka may katanungan po kayo? Sir, paano daw po pinahid yung Firmax doon sa napahiran yung hindi nakakaupo? Ilang taon po pala yung sir, hindi na nakakatayo? 65 nung magkaroon siya ng ganon. Tapos ilang taon pa bago kami nagkita. Ipinadoktor nga po yun, hindi naman maayos at siguro kailangan yung super specialist doon kasi spinal cord. Pero ano lang po, doon lang po sa mismo spinal cord, tapos yung mga pulses niya, yun lang. Ang galing nga nagtaka nga ako kung bakit nangyari. Sabi ko, oh, talagang kahusay. Yung sa akin at least matagal-tagal kong ginamit yan. Pero sa dami ko naman sakit, ma'am, iisipin niyo yung fibromyalgia ko talagang um, yung mga na-invite ko nga doon hindi dito dati hindi mag-member kasi pagka ako nakatuon sa upuan, uupo lang ako, yung kamay ko nakaalalay. Kasi hindi ko nanginginig yung kamay ko. Kasi nasobrahan ata ako noon. Mahirap din kasi pala yung sobrang sipag. Sipag, po. Totoo po yan. Kaya nga yan nagkaroon ako ng na magkaroon ng passive income. Yan. Kaya nga diretso pa naman yung negosyo kong gulay pero meron ng meron ng siguro passive income ako na ginagawa. Ang galing.
Wala na ba? So, meron pa daw po ba kayo tatanong kay Sir Primo? Ano daw po yung sikreto talaga niyo, sir? Sir, ilang taon Sa, na po ba kayo, sir? Bumata po kayo, sir. Kakagamit niyo ng Fairmax. oo, kasi noon ano ako, bale, sa totoo lang, noong magkasakit ako, 65 kilos ako, umabot ako ng 45 lang. Oo, Ang 45 lang. galing. Kaya nga nung makita ko yung gamot na, yung beauty product na yan, na hindi ko naman akalain na yung effect pala niyan, i-healing. Kaya nga sabi ko siya, tumaas ang kilay ko dyan. Oo hindi, nga po. hindi ko na-expect na gagaling ako dyan. Pero pinagbigyan ko lang yung nag-invite sa akin dyan. Kasi nga noon, nasa ibang network kami, kumikita naman kami kahit pa paano eh. Kaya nga ang Kaya nga, kaya nga sabi ko doon sa nag kay sa ano namin sa sponsor namin o sige, pagka maganda yan, isasabay namin yung produkto. Pero hindi na yun ang nangyari. Hindi namin isinabay yung produkto at umalis kami doon sa ibang company, lumipat kami dito. wow, galing. Yun na nga. Ako naman kasi mag isang taon lang mahigit eh. Siguro na isang taon, 2 buwan lang ako dito sa company. Bago pa lang, di ka? Oo nga po. Sir, nasa grupo niyo po ba sila Coach Carl? Oo, siya lang nasa right ko. Yung nasa Ang left galing. ko si Roseli. Yun din ang sinasabi ko, sir, sa ano sa mga business partner ko, kila Madam Cheryl, kila Ma'am Sally. Huwag po silang susuko. Hanap lang ng hanap ng mga tao nila sa left and right kasi sila po yung magiging kapartner natin para mag-grow. Yung si Sir Primo talaga yung isa sa example ko talaga sa mga ganyang positioning eh. Talagang At saka, naswertehan ni Sir sa posisyon eh. at saka hindi naman po dun sa una o dun sa padalwa, makakakuha na ako ng agila. Yun sa pababa niyan, pababa, unti-unti, makakakuha kayo. Tiyaga-tiyaga lang. Opo. Sabi So, nga, kaya po. pag walang tiyaga, walang nilaga. Talagang ano Kaya, po. kaya nga madam, sa mga tagapakinig mo, sa inyo, Opo. wag na niyong intayin pa. Kasi ako nasubukan ko sa akin eh. Sabi ko nga na maalam na ako sa asawa ko dati eh. Sa totoo lang, yung mga nasa baba ko, ano mo yung kwento ko at alam nila. Sir, pwede ako magtanong, sir, para sa mga Si- nakikinig ngayon, Sige magkano na po, daw po ang kita mo ngayon bilang Diamond Executive, yung pinakamalaki? every month, Kahit po hindi, yung pinakamalaking kinita mo na, sir, dito sa ano bilang Diamond Executive na. 70 monthly. Isang buwan. Pero merong mababa, merong mataas. Depende rin kasi. Yes, sir, Pero yes, sir. Yun ang kagandahan ng pairing, ano, sir. Thank you so much, sir, na i-share nyo sa amin yan. Lalong tatas ang kilay ng mga nakikinig dyan. Di ba? okay, Ang okay. galing talaga po. Maganda nga po talaga. Kasi dito may kita ko sa negosyo ko, tapos may kita pa akong passive income. Saan ka pa? Oo nga po. Plan B lang, ano po, plan B. Oo. Ako kasi hindi naman talaga full time sa ano, pero nakakapag-isip din na dapat talaga tutukang maigi para umabot tayo kay Coach, Coach Robato. Kaya nga. Opo, Oo. kaya-kaya nyo yan, sir. Malapit ka na mag-manager eh. Lapit na yan. Soon, sana. So, thank you so much, sir. Thank you so much po. Kayang-kaya pa yan. Okay, Maraming okay. salamat po sa, ano, sa oras nyo po. Okay, okay. Um, Okay, walang problema. keep on sharing lang po at salamat po sa palaging pakikinig sa aming storytelling. At lagi po kayo nakasupport ng mga taga Batangas. Maraming salamat po. God Okay. bless, sir. Salamat po. So, next na po tayo sa ating second guest. Ito naman po ang ating guest ngayon na taga
Ang isa sa RF3 revert. So nasabi ko po yun kasi sila po yung talagang nasa Zoom. Dati na pinapanood ko lang sila noon. Ngunit ngayon, sila na po yung guest ko. So, sila, nakakatuwa lang po kasi dati hindi ko siya naiisip na magiging host po ako ng storytelling kasi dati po ako lang po yung guest dati. So ngayon po parangal bilang paunlak po sa akin ng ating guest tonight, talaga nakakatuwa po kasi pinagbigyan. Hindi po kaya madali mag-invite ng mga guest pero dahil po tayo ay love na love ng ating mga kasamahan dito sa RF3, tayo naman po ay hindi bigo sa kanilang ay sa ating invitasyon. So itong taong ito, sila po pala ay dalawa sila, bali couple po sila dito sa RF3. Ikikwento po nila sa atin papaano po ba sila talaga nag-in at ngayon po yung asawa po niya na manager na po sa company at talagang ini-enjoy na po yung mga travel sa around the world. At ito po naman si ma'am ay malapit na rin pong makarating sa pagiging manager. Yun nga po sinasabi natin, tiyaga-tiyaga lang po. Kaysa wala po tayong tsatsagain, dito po, tiyaga-tiyaga lang. Talagang may lalagain po tayo pagdating ng araw kasi talaga pong proven na po sa ating mga leaders na nakarating po dyan sa taas. So, tatawagin ko na po ang ating second guest. Ito po ay si Diamond Executive, Ma'am Winnie Aguliana. Go ahead po, ma'am. Paki-unmute na lang po ng mic nyo po. Hello po. Andiyan po ba si Ma'am Winnie? Ayan na. Ay, open na po yung mic nyo. Wala po kayo, ma'am, sounds. Hello, ma'am. May inaayos po siguro si Ma'am Winnie kasi po wala po yung sounds ng kanyang mic. Ma'am, hindi po kayo marinig. Wala din po kayo yung video. Okay po, mamaya na lang daw po si Ma'am Winnie. Balikan po natin siya mamayang konti kasi nagkaroon po ng problem yung kanyang mic. So, next po ulit tayo sa ating third guest. So, inaabangan po ng mga taga Isabela to ngayon kasi ito po ay suki na rin po natin dito mag-guest. Talaga, ang gaganda po ng kanyang mga testimony. Talagang kabog. Kabog po talaga yung mga ano niya. At isa po siya sa pinaka magaling mag-post ngayon. Trending po ang kanyang mga post. Ang sipag-sipag po niya mag-post sa Facebook talaga. Kahit po isa siyang teacher, opo, tama po kayo, isa siyang teacher. Kahit po siya ay teacher, nagagawa niya po ang ating RF3 business. So, yung mga nagsasabi po niya na wala po silang oras, wala po kayo dito kay ma'am kasi ang dami po niyang oras para mag-post sa Facebook. Siguro ito si ma'am wala na itong pahinga. Siguro kahit nasa sierto, nagpo-post pa siya ng mga ipopost niya sa Facebook. Talagang hindi siya nag-absent eh. Nasusubaybayan ko yan kasi palagi po siyang naka-highlights. Talagang, pati po ako talagang na ano niya na may post na naman siyang bago. So, ipakilala ko na po sa inyo si Ma'am Nonida ng Isabela. Go ahead, ma'am. Okay. Good morning po sa ating lahat. Loud and clear po ba? Yes, pakilala po kayo, ma'am. Ayan. Ayan. Pasensya na Wala po ka sa po, ma'am, boses ko. video, ma'am. Ay, video. Okay. Same lang tayo po. Yung video ko. Tumukay Wait okay lang. sa atin, ma'am. Sige po, okay Ayan lang. yan. Okay na Ayan, po? di ba? Opo. Pakilala ka na po muna, ma'am, kasi hindi ko po masyado Ayan. kayo Okay. Good morning po sa ating lahat, sa ating manager, Sir Gerald Pardos, sa ating Internal Affairs Director, Sir Ramon Narvato. Good morning po, sir. And to all the leaders out there, to all members, guests, good evening po, good morning.
Pag business po pala, good morning para fresh na fresh po. Pasensya na po sa boses ko talagang alam po ni Ma'am Ani yan na talagang galing po sa ano. Ganyan po talaga yata yung nasa DepEd matatag. Hindi na po matatag na ano na po, natagtag na po sa hirap po sa pagsasalita. Okay. So gusto ko lang pong magpakilala muna. Ako po si Nonida Herrera from Kawayan City, Isabela. Okay, so gusto ko rin pong magpasalamat sa pag-invite muli, Ma'am Ani, sa team ninyo. And hindi na po ako nakagawa ng bagong slide kasi talagang medyo not feeling well. Pero okay naman po, okay naman na po. Hmm? Pwede pong pa-share screen po. Ah, Per Ayan, permission to share screen. okay na po ba? Okay, Ay, disabled wait pa lang. po, ma'am. Wait lang, ma'am. Sir Mon, excuse me po. Andiyan ka po ba, Sir Mon? Tony, Pa-connect naman po si Tony ang host. co-host po. Ikaw ang host. Ako po ba? Ako. Hmm. Disabled pa po, ma'am. Okay na po. Ayan. Hmm. Ayan, okay. Asan? Sensya na po ha, medyo ano po. Okay na. Okay, so ito po yung aming ano, this is my second time around na mag-share po ng testimony ng RF3 World Isabel. Sana po ay ma makatulong din po ako lalo na po sa mga bago na nandito po sa Zoom po ngayon. Okay. Ay. Yan. Okay, so start po ako sa how and why I joined RF3 World. So, una, I would like to recognize my mentor, my coach, um, Sir Bernardo Bautista, ang aking best friend po, together with his wife, Sis Janita. Thank you so much po sa pag-introduce sa akin sa product na ito. So, napakaganda. Actually, mayroon na rin po akong experience before pa sa networking. Kung familiar po tayo sa Amway noon, naka-ano na rin po ako, naka-attend na rin po ako ng training, ganyan. Pero nawala din po. Then yung DXN, subukan ko rin po, pero magaganda po lahat ang product. But Fairmax 3 cream is the best para sa akin. Kaya since 2019 until now, um, andito pa rin po ako. Kaya thank you so much po, Best Bong. At talagang ang product na to ay pang global talaga. Okay, so paano ko po ba siya? Bakit, kumbaga yung why ko, nung in-introduce kasi ni Sir Bong itong product na ito, sabi niya, Best, maganda yung Fairmax 3 cream. Alam mo ba yon? Sabi niya. Sabi ko, okay, naririnig ko naman, Best, sabi ko. Pero sa totoo lang, I have zero knowledge talaga sa Fairmax 3 cream. But then, nung sinabi niyang beauty cream, lalo na rin po akong hindi naging masyadong interested kasi alam ko, pag beauty cream, pag ginamit, ganun din naman po ako, hindi naman po magbabago, parang ganun. Pero dahil kaibigan ko po siya, kumbaga, parang in-entertain ko po yung pag-introduce niya ng product na yon. Then one time, yung sinabi niya na the best talaga yung Fairmax 3 na beauty cream na nakakaayos pa ng mata. So yung duling daw na aayos. So doon po ako na-curious. Doon ako naging, kumbaga, parang naging interested. So sabi niya, forward ko sa iyo, best yung na-applausan namin dito sa Macau. Kasi that time, 2019, andun po sila, uh, Best Bong at si Jenita sa Macau. So, in-send po niya yung testimony nila na yung isang katrabaho yata niya yon, then yung isang bata,
yung health problem niya is yung mata, may duling at yung banlag, strabismus. So naayos within minutes lang. So doon ako na-curious talaga. So nung isend niya, ito po siya. Ayan. So kung mapapansin po natin, yan siya, naka-insert yung mata, nakapasok. So after minutes lang, ito siya. So ang laki ng pagbabago. So sabi ko, kung beauty cream ito, then nakakaayos pa. So ang galing. So amazing talaga. So meron pa siyang insend na isang picture. Okay. So ito po siya, yung bata. Yan, before applying Fair Max. Kung mapapansin po, nasa gilid naman po yung kanyang, yung mata niya, yung black. Then after applying, minuto lang din po, ito siya. So, sobrang amazing. That time po kasi, may pamangkin si Habi na talagang favorite pamangkin ko na may ganyang problem. So, pero ito po, yung na to, is for lang po ha, wag na nating i-post kasi ayaw po ng father niya na ipopost, kaya sa atin na lang private natin. So, ito po siya, so ito po, ibig sabihin, naging interested ako because gusto ko rin pong mapaayos yung health problem nung pamangkin ko. So yun po papasok yung why ko. So gusto ko pong bata pa siya, ayaw ko siyang mabuli kasi tingnan nyo, once na hindi naayos ang mata ng batang ito, lifetime ito na mabubuli, hindi nyo maiiwasan. Classmate niya, kaibigan niya, kamag-anak niya, mabubuli po yan. Pero dahil sa bisa ng ating cream, so after 10 minutes of applying Fairmax, naging okay siya. So napaka-amazing. So nung time na yon, naging na ako, kumbaga interested ako. So na-close na yung usapan namin na magsisend po sila ng cream para matry ko din dito sa Isabela. Okay, sabi ko, nung nakuha ko po yun, before na nakuha ko, nung pre-na-process pa lang, yun naman po yung time ko na nagmarites. So sabi ko syempre, gusto ko rin magkaroon agad ako ng output. Kumbaga, magkaroon ako ng ng documents na talagang baka mamaya, syempre andun pa rin sa isip ko yung skeptical ako na baka mamaya hindi rin ganun kabisa. So sabi ko, nag-search ako on how to apply, yung visa niya, yung mga do's and don't, mga ganyan, mga healing crisis, mga ganyan. Talagang sinerch ko ng sinerch with my own talaga. So then, nung dumating, mayroon na akong namaritesan. So good marites yun kasi that timing po na yung isang ka-church na namin is meron siyang trigger finger, o yung trigger finger, yung parang pag hinawakan niya yung baso, mababasag. Pag nawakan niya yung plato, nababasag. So, almost 3 months siyang hindi nakakahawak na kasi naubos na yung plato nila. So, nag-hire na siya ng maglalaba, mag-uurong, ganyan. So, siya yung una kong, inom lang po ako. Pasensya na po. So, siya po yung una kong namaritesan. So, sabi niya, sige nga, kabagis. Sabi niya, gusto ko yan kasi 3 months na ako halos na hindi ko masakit yung kamay ko pag close open ko. So, that time, kumbaga excited na rin ako, na-receive ko yung product ng around mga 12 o'clock ng tanghali, ganyan hapon. Then, pagdating ko sa venue, akala ko silang mag-asawa lang ang nandun. Hindi pala. Nagmarites din pala yung yung na-invite ko, kung saan ako mag-represent, nagmarites na din. Pero, kinakabahan man ako dahil hindi ko pa alam talaga yung visa nung cream. Kasi, personally, siyempre, hindi ko pa siya nahawakan, hindi ko pa siya na-apply. So, sabi ko, relax lang, parang ganon. So, andun na ako. So, nagpakilala ako doon. Actually, yung namang mga nandun ay mga parents din ng mga estudyante namin. Kaya medyo madali ko lang din silang, kumbaga, nakipabagayan. So, after that, nung nag-apply ako, sinerch ko yung how to apply, pulses, ganyan. Ni-explain ko
habang ina-applyan ko yung aking client. So talaga namang minuto lang, 5 minutes, matagal na yon, na i-close open niya yung kanyang kamay at nahawakan niya yung baso, yung plato ng matagal. So very thankful siya kasi meron palang product na ganun. Ang dami niyang ininom na gamot, synthetic medicine, but then walang nangyari. Pero ito lang, minuto lang, pero so amazing. So sabi na palakpakan sila. So ito po, lesson learned. Pag ganito pong may presentation, dapat may documents po tayo. Sabi nga sa mga teachers, yung mode of verification, may documents tayo kasi once na tayo naman yung mag-present like this, meron po tayong picture. But then dahil excited ako, first time ko, andun na po lahat. Wala pong nagpicture, wala po lahat. So wala po akong, yung first experience ko, wala po akong picture. Pero sa totoo lang, napakaganda po noon. So nagpalakpakan po yung mga audience namin, yung mga parents namin. So tuwang-tuwa po ako dahil totoo nga po pala yung visa ng Fairmax within 10 minutes, meron na talagang effect. Ganon. Akala ko tapos na that time yung aking first experience sa pag-apply. Yun pala, meron pa po doon sa gilid ng bahay nila, nila Kayoli. Sila po yung unang nagtiwala sa akin. So, ang nangyari po, sabi niya, Kabagis, meron pa pong isa. Ay, sabi ko, nasaan po? So, nung tinawag siya, naka-wheelchair. So, ano siya, stroke patient. Then, yung kamay po niya, talaga namang as in, malayo ka pa lang, ang kintab-kintab. Yung namamaga. Tapos, imagine po natin yung wedding ring niya, lubog. Lubog na lubog po at kasi sa sobrang taba po nung mga daliri niya. Na pag inikot po natin yung wedding ring niya sa kamay, masusugatan po. Ganun po katindi yung pagka ano po yun, o kumbaga parang inflammation ba yung tawag doon? Doon sa kamay niya, mataba talaga. So sabi ko, nung na-applyan ko siya ng pulses, sabi ko, hindi po ako doktora, Nay ha, teacher po ako, pero witness po natin kung gaano kabisa itong Fearmax at sana ay maging okay ka din po, sabi ko. So, with prayer, of course, ay in-apply ko po sa pulses. Then, afterwards, na-concentrate po ako sa kamay. Kinabahan ako kasi 10 minutes na, wala pang effect. Pero habang ina-applyan ko siya, ang ginawa ko, minamaritesan ko, sabi ko, Nay, pag naligo po kayo, ito pong wedding ring nyo, babaran nyo po ng sabon. Kasi, siyempre, pag nababaran niya ng sabon, madulas. Kailangan nyo po siguro munang alisin yung wedding ring. Baka isa po yan na dahilan para yung pong naiipit po yung pagdaloy ng dugo mo, sabi ko. Tumatango po yung sinanay. Pero sa totoo lang kinakabahan ako that time kasi wala pang effect. Dumating yung 20 minutes, magti 20 minutes. Ayun na, napansin ko lumalabas na yung kanyang ugat. And then after, tuwang-tuwa po ako yung sinabi ko kay nanay na babaran niya ng sabon, hindi na po niya bababaran. Bakit? Kasi ako po mismo nakaalis ng wedding ring niya. So naalis ko po. Hindi po ako hindi po ako makapaniwala kasi yun pong talagang visa nung cream natin. So effective talaga. So yung 20 minutes, depende po pala yan sa mga sitwasyon, case natin na applyan. So yung isa kanina, 5 minutes, okay na. Yung kanya medyo natagalan. Pero ang the best po doon, at least meron po agad effect sa atin, sa katawan natin. So yun po yung, and again, hindi ko po ulit na video. So lesson learned po ulit, lalo na sa mga guests po natin na bago ngayon. Pag nag-present po tayo, andun po si camera, meron po tayong backup, meron pong magbi-video at meron pong magpipicture. Okay po. So ngayon, dahil excited po ako, naggabihan na po kami, kinabukasan po ay excited akong makita yung pamangkin ko na yun nga po yung dahilan kung bakit nag-avail po ako nung cream na yan. So yun po, nung nakita ko nagising yung bata mga 6:30 ng umaga, tinawag ko siya. Sabi ko, anak, gusto mong pumogi? Mas lalo pang pupogi? Opo, mami. Okay, sige, sabi ko, upo ka. Pero with the consent, of course, of the parents, andun din yung mga pamangkin namin, pinsan, ganyan.
So nakita nila, alam din kasi nila yung case po nung pamangkin namin. And then, ipapakita ko lang po yung before, pero pang ano lang po natin. Ito po siya. Yan. So, ito po yung aming pamangkin, si Taeyong. So, mapapansin ulit po natin, naka-insert po yung black eye niya. Ayan. So, sabi ko, kagigising niya that time, so sabi ko, applyan kita, ganyan-ganyan. Okay po, mami. So, after minutes, talagang ilang minuto lang. Ayan siya. The best po talaga. At hanggang ngayon po, ganyan po ang itsura niya. So, yung pong magsasabi na, baka mamaya, hindi na na-applyan ay wala na, babalik na. So ito po yung, ako po yung saksing buhay na hanggang ngayon po, minsan ko lang pong na-applyan niyang si Taeyong, pero ano po siya, hanggang ngayon po ay okay na okay po yung kanyang mata. Napa-okay po ng Firmax ang kanyang nerves, kaya poging-pogi po siya ngayon. So ito po yung mga why ko, kaya hanggang ngayon po yung chance na mabuli sana siya habang buhay, hindi na po. Kasi nabago na po ng ating Fearmax. Kaya thank you Lord and thank you sa Fearmax. So ang next ko po na testimony ay kay Parkinson disease. Ito naman po ay sa Pampanga. Okay, so parents po yan ng aking classmates sa CLSU nung college po. So 8 years nang mahigit si nanay na hindi po siya makabangon ng sarili niya. Binabangon po siya nung anak niya, nung asawa niya. Then nagpa-doktor na rin po sa St. Luke's at sa mga mamahaling mga ospital. Pero sad to say, hindi po siya naging okay. Until one day, sa kapopost ko po ng product natin, ayan po, minessage po ako one day ni Mate Bergie. And then, sabi niya, Mate, last ano na namin yan, pag hindi pa naging okay si nanay, try namin yung cream. Pag okay siya, tuloy-tuloy namin. Pero pag hindi, last na daw nila kasi kumbaga ubos na rin sila. So sige, try natin. So eto rin, lesson learned ulit po natin sa mga lalo na sa baguhan. Huwag po nating sasabihin na nakakagamot. So ito po yung natutunan ko sa RF3 World na ang sabihin lang po natin ay baka sakali na matulungan tayo. Kasi hindi naman po gamot ang Fairmax 3 cream. Ito po ay beauty cream. So, sabi nga po ni Ma'am Ani kanina, beware din po tayo sa pagpo-post. Dapat meron pong disclaimer. So, tama po yun kay Ma'am Ani. So, ito po, yung before niya. Ayan, ang video niya. Yan po ang Parkinson disease. Ito po ay may consent po si Mate Virgie na i-post ko. So pwede po natin i-share kasi may consent po tayo diyan. So after po nung na-applyan po si nanay, meron na po siyang effect pero hindi pa po siya ganon ka-effective sa kanya. Kumbaga parang inaalalayan pa siya. Pero kinabukasan, ito na po si nanay. Ayan siya. Ayan na po si nanay. So, tuwang-tuwa po sila. Fearmaster cream lang daw po palang makakatulong sa kanya. So, ayan po si Mate Virgie yung tumatawa. Ayan din po. Every now and then, sinabi ko sa kanya na uminom po siya ng warm water. Ayan. So, ayan po sa Parkinson disease po natin. So effective po talaga. Kung may ganyan po tayo na kamag-anak, pwede po natin na gamitin yung Fairmax 3 cream, napakabisa po. And then next ano po ay, ito po ay pimples lang po nung una sa may liig. And then, ayan po, hindi po niya pinapansin. Kasi parang pimples lang po kaliit. So ayan, hanggang sa nang lumaki, hindi pa rin niya pinansin. So minsan natulog siya, nagalaw niya, pumutok yung pimples na yon. So that's the time na pinunta po siya ng hospital. And then,
sobrang dami po ng dugo, binayopsi siya. Kung mapapansin niyo po rito, malalim po yung uka. Kasi kinuhanan po siya ng laman. Tinest po kung cancerous yung ano po niya, yung sugat niya na yun. So, hindi naman po cancerous, kaya lang ang problema po niya, magto 2 years na po ito na nung okay naman po siya, kaya lang problema niya ay magto 2 years na nagnanaknak, ibig sabihin may nana, hindi po siya na dry. So sabi niya gusto niya ng umiinom pa rin siya ng synthetic pero hindi siya na-dry. So naghanap siya ng paraan hanggang sa nakita nung pamangkin ko yung case niya, inalok po na sana itry niya yung Fairmax at kumuha po sila. Pero ang gusto po nila ay pag na-applyan, sana daw mag-close agad. So sabi ko hindi naman po ganun ano yan, kabilis. So depende po yan sa sitwasyon. So sabi ko may nahanap pa po yan. So ito po ay na-applyan po ito through video call. So ito po, before niyan, may mga nahanap pa sa gilid, namumula. And then ito po yung 1 day. Ayan, may nana pa rin po siya. Sabi ko, applyan pa rin po yung mga gilid. Then, medyo diinan ng konti para lumabas yung nana. Okay, so sinunod naman po ako hanggang sa naging okay po siya. Ayan. So, ito na po yung pangalawang araw na ginamitan po ng Fairmax. Medyo dry na po yung gilid. Pero, kung mapapansin nyo po, dito maumbok pa rin. So, ito po, tinutukan nila, kumbaga binabara na nila ng cream din. Then, may lumabas pa rin pong nana. Hanggat may lumalabas po siyang nana, ano po yan, hindi yan po maglo-close. So yun po yung parang natutunan ko dito sa ating pagsugat po yung pinag-uusapan. So binabaran po ulit nila yan ng cream natin and then diniinan po ng konti, may lumabas ulit na nana. Then afterwards, ito na po siya after 1 week. Ayan. So nagsara na po yung kanyang sugat. Ayan. So sabi nga nila, napaka-amazing talaga. To God be all the glory talaga kasi ginamit po ng Panginoon ang Firmax para paayos ulit ng health condition ng isang kababayan natin. So, ayan po sa sugat naman po. So, ngayon po, okay na po siya at lagi pong nagpapasalamat sa amin at sa pamangkin ko po. So, next po ay ito po, personal testimony ko po ito. Kung natatandaan nyo po sa DepEd po kasi, may pinalabas na memo. Nationwide po yan, mga month of May. 1 month po kaming, 1 month po tayo doon na half day ang pasok. So ito po siya, noong ito po pinapasok kasi ng hapon, hindi ko po estudyante to, estudyante po ng higher grade, ito po si sir. Then tinawag po ako, buti na lang mayroon pa po tayong cream, kasi kokonti na po yon. So ito po, nanigas na po talaga yung bata. Dahil sa nervyos, hindi na rin po nakuha na ng video, 4 lang na picture or 5, yan lang po ang nakuha. Ito po, nag-stuck na yung kamay, hindi na po nakagalaw. Tapos yung bata, kung mapapansin nyo, nakangiwi na po siya. Okay, pero patuloy pa rin po akong napapals sa dibdib, nilagyan. Sinabihan ko yung isang kasama ko, ito po siya, nalagyan niya yung ilalim ng dila. Okay, then uminom ng warm water. Sige, tinuloy lang po namin. Hindi na po yan gumagalaw yung kamay niya. Hindi na po, siya, nag-stuck na left and right. Then yung paa, hindi na rin po may galaw. Kung mapapansin po natin, iba na rin po yung kulay ng paa niya. Yan po yung heat stroke po natin. So, tuloy lang po yung pag-apply sa kanya. And then, dumating po yung time na 20 to 30 minutes talaga na naging okay siya, dahan-dahan na bumalik po yung kulay niya. Hanggang sa sabi ko, nilagay ko sa daliri ko, ay yung palm niya, nilagay ko yung hintuturo ko, sabi ko, grab mo to. Sabi niya, hindi ko kaya, ma'am. Kaya mo yan. Sabi ko, kaya mo. So, grinab niya. Then, inilayo ko po ulit yung daliri ko sa palm niya. Then, sinundan po niya hanggang sa naging okay na po yung pag-close open ng kamay niya. So, meaning to say, nagiging normal na siya. So, hanggang sa naigalaw na po niya lahat, yung 30 minutes na na-plan siya, naging okay na po siya. So, hanggang sa pinatayo ko po siya, hindi na po napicturan. Pinatayo ko po siya, binilangan ko ng 5, then upo. Then, pinatayo ko po ulit, 1 to 10, na kaya niya, 1 to 20, na kaya niya. Then afterwards, nung kaya na po niyang lumipat, sabi ko, lipat po tayo sa office kasi masyadong marami, crowded po doon sa room nila.
So ito na po kami. Ayan. Eto na po kami. Dumating na po yung kanyang lola. Nagdala din po ng damit. Then, eto pong bata na ito, grade 5 pupil po namin. Siya na po mismo naglakad papunta sa CR, nagbihis. Then, umiinom pa rin siya ng tubig. Ina-plan ko pa rin po. Pero, okay na okay siya. Kaya lang protocol po namin na first aid lang po yung binigay natin sa kanya. Hindi po pwede na iuwi siya ng magulang niya na hindi, sorry, na hindi po siya nagpapadoktor. So, inadvisean din po namin na dalhin po siya sa doktor. So, ayun po, nalaman po may history sila ng high blood. Meron din po minor rin po yung sa may heart niya. Kaya, pero ngayon po, sobrang active na po ni Lyra. Ito po siya, grade 5 po. At very thankful po yung kanyang lola dahil nasalba po yung buhay ng kanyang apo. So, kung wala po tayong Fairmax, so, hindi lang po natin alam. Kaya, thank you Lord. And thank you rin po sa Fairmax kasi malaking tulong po talaga. So, ito po yung sa heat stroke. And then, ayan. So, ito lang po siguro yung last kasi medyo, ano na yung boses ko. And with that, I just want to share a quote. Ayan. So, don't stress over how long you've been doing it. So, ako nga, nag-start ako na since 2019. Okay, so thank you. Thank you po sa RF3 World and of course my mentor, Sir Bernardo, kasi executive na rin po ako. Kaya lang, never ko pang napuntahan ang office and I wish mapuntahan ko po. Okay, so sabi nga, don't stress over how long you've been doing it. So wag nating stress yung ang tagal-tagal na natin dito, ganyan-ganyan. Focus on what you can do right now. Okay, so yung mga bago po natin dyan, nakain lang, mga guest po natin, wag po tayong, focus lang po tayo, trabaho lang ng trabaho. Don't count the days, make today count. Okay, and with that, thank you so much po sa inyong lahat sa pakikinig at sana po nakatulong ako. Pasensya na po sa boses ko and God bless you all po. Thank you po, Ma'am Annie. Ay, thank you so much, ma'am. Napakalaking tulong po sa amin, ma'am. At salamat po sa sacrifice, ma'am. Kahit po yung boses nyo talagang tagilid po yung pinilit nyo pong maibahagi sa amin ang mga magagandang kwento po na talagang hindi makakalimutan po ng ating mga tagapakinig ngayon. So, ini-imagine ko lang, ma'am, kung lahat ng teacher merong Fairmax, ano po? Opo, Marami po sa, tayong opo maisasalba. ma'am. Sa totoo lang po, ang dami ko po sana idadagdag. Kaya lang medyo, ano din po, may ginagawa ako kanina sa school. And then, meron po, sa Bukol, sobrang galing. Sa Bukol po talaga. As in, nabukulan ng Friday yung student, ay yung pupil namin, yung learner namin. And then, Friday yun ng hapon. Pumasok siya ng Lunes. I-send ko to. Mayroon po akong picture. Ah, pumasok po siya ng Lunes, halos wala na. Martes, pinicturan ko ulit. As in, wala na. As in, tuldok na lang po. Ganun po kagaling ang product po natin. Grabe, sobrang galing po. Naku, talaga, ma'am. Kailangan po talaga ng mga teachers yan, ma'am. Opo, Alam niyo, kailangan po. si Ma'am Rose at Timson, isa rin po silang teacher na kung saan po may isa po silang estudyanteng hindi na nakakalakad na inoperahan po yun sa puso. Tingnan niyo po yung nagiging mission ng mga teachers ngayon, nagiging doktor pa. Yan po Ang tawag. galing po. Opo, actually, yan po ma'am ang tawag sa akin. Sabi niya, Doktora Dang. Sabi ko, hindi naman po ako doktora kasi pag mayroong iika-ika doon sa nasugatan pala o kaya nalagyan ng natusok, titignan ko, meron siyang nana. Sabi ko, alika rito. Nililinis ko po yun. Nililinis ko kasi may betadine naman doon. Then afterwards, lalagyan ko ng konting cream. Babalik yun, bibigyan ako ng tinapay. Ma'am, thank you. Kasi magaling na yung sugat ko. So, tinapay yun, pero yung return of investment talagang napakaganda kasi mayroon na naman po ulit tayo natulungan. Yes, Ganun ma'am, po. totoo po kayo dyan. Napaka-amazing product at talagang ang isa po doon, ma'am, ang maganda po kasi yung puso nyo po, pure po talagang napakalinis po. Talagang handang tumulong. Hindi nyo po iniinda yung mahal ng product natin Opo. kasi Hindi po. nangingibabaw po yung pagtulong nyo eh. Opo.
Tama po. Maraming salamat din sa napakagandang kwento nyo, ma'am. Talagang, ano po yan, nagkiklik. Talagang ma-invite ka pa po namin sa susunod. Hindi po kayo madadala. Thank Thank you you po, ulit ma'am. po. Thank you po. Okay po. Thank you po. God Grabe bless you, ma'am, ma'am. congratulations. Ang Thank you galing. po, ma'am. Na, Thank you po. napapanganga ako sa mga ano nyo po, testimonies ninyo. Grabe talaga, ano ma'am. Bilang Thank you, isang ma'am guro, Rosalie. yes ma'am, natural na po sa atin ang tumulong sa mga estudyante po natin. No? Opo. Kahit walang kapalit. True po. Di po True ba? po. Congratulations po. Thank you po, ma'am. You're Thank you po sa inspiring inyong lahat. teacher. Okay po. So, tawagin na po natin ang ating third guest from ano. Okay na po ba kayo, ma'am? Okay na po Yes si po. Ma'am Winnie. Okay na po? Naririnig na po Ma'am ba? Winnie, go ahead po. Ayan. Good Naririnig na evening, po? ma'am. Ayan. Yes, ma'am. Loud and clear at ang napakagandang ating direct So, executive to be managers. Ma'am Winnie Aguliana. okay, thank you. Good morning at good evening. Kahit gabi, gabi na tayo, pero good morning pa rin. Ayan. So, ako po si Winnie Aguliana from San Mateo Rizal, Tubong Ilocos Norte. Yan, Pagod po Ilocos Norte. So, Ilocano kaming mag-asawa. Yan, magkaiba lang kami ng barangay. Ayan. So, way back po, isu-shorten ko na lang po yung aking at alam ko sa mga susunod pang mga araw, marami pang mga araw na darating, di po ba? So, way back po, 2017 po kami na-invite sa RF3. Ayan. So, before pong, actually, ang team po namin, yung pong aming sponsor, kumuha po siya ng isang place, dun po sa Cubao Arayat, sa kabila lang po ng farmers, which is dun po na-build yung aming team, yung aming group. Doon sa, kaya tinagurian kami noon na Cubao team, kasi doon po na-establish yung team po namin ni Sir Jerry. Doon po na-produce sila partner Sherwin. Ayan, doon po sila nag-start sa Cubao kasi nung time na yon wala pa pong office ang RF3 World Philippines kasi direct selling pa lang. So nauna, nung na-invite kami dito, naglagay po sila ng parang area namin sa Cubao. Ayun, so doon kami nag-establish, doon namin binild yung group namin as kaming mag-asawa. So doon na-build yung iba namin mga leaders dyan. Kasama na si partner Sherwin na dyan na-build dyan sa Cubao. So nagkaroon kasi tayo ng office sa Ortigas before, doon sa Strata 2000. Yun, sa Emerald Building. So doon po yung pinakauna nating office doon sa Ortigas ng RF3 2017. So bago po yung office na yun, meron nandyan na po kami sa Cubao area. So nung lumipat po tayo doon, nagkaroon ng office doon sa Ortigas na yun, naka-build na ho, kahit pa paano medyo build na yung team namin, which is Cubao team na kaming mag-asawa at saka yung business partners namin. So doon pa lang doon sa Cubao area na yon, yung maliit na area doon, napakarami na doon ng testimony. Actually kami mag-asawa, hindi kami product oriented talaga. Talagang doon kami nag-focus doon sa paano kami kikita kasi nung time na yun yung pinaka-need namin. Yun. So ang namin is paano ang asawa ko since may mga na siya, may mga pinagdaanan na siyang mga network. So, pag network, minsan, kung given na yung product na maganda, doon na lang sila umaano doon sa kung paano sila kikita, ganon. So, nung time na yon, yun yung need namin. Pero, yung product, habang nung nag-umpisa kami doon sa Cubao area, talagang ang dami talaga doon na nasaksihan namin ng mga testimony mula psoriasis, Parkinson, stroke na naka-wheelchair, skin disease talaga na dinadala doon. Kasi doon talaga, walang araw yan na hindi talaga kami magde-demo. Araw-araw yan. Ang namin doon noon is two meetings kami sa isang araw. Alas 3 saka alas 7. Yan ang namin doon. So doon na-build yung group and doon namin nakita yung mga ibang testimonies na talagang napakaganda nga. Given talaga na napakaganda yung ating product. So kaya naman, nagtuloy-tuloy yon hanggang kahit ngayon mga business partners namin na mga executive na sila, yung mga sa mata na hindi nabuo yung kulay itim, inborn na hindi na siya nakakakita, yung ganon, na isang pahid lang sa kanya,
pag uwi niya, nakakaaninag na siya. So talagang doon namin nakita yung kagandahan ng product doon sa area na yon. Kaya nung time na nagpunta kami sa Cubao, doon sa Ortigas, na-build na yung group namin doon. Talagang ang dami ng testimonies. Actually, yung mga iba naming testimonies doon, si partner Sherwin ang tag-upload sa YouTube. Kaya kung nakikita nyo yung mga in-upload ni partner Sherwin noon, lahat doon nanggaling yun doon sa Cubao area. Which is doon kami nag-start ang team namin. So until now, kaya hindi kami hindi kami tumigil kasi ganun kaganda. Given yung product na talagang napagaganda sa pamilya namin, marami ning na-address sa buong family namin, and hanggang ngayon yun na po yung nagiging kit namin, medicinal kit namin. Wala na kaming ibang mga medicinal dyan na mga dala-dala, kundi yun talagang cream na lang natin. Kasi nandun na yun lahat eh. Sabi ko nga, nung yung anak ko kasi before, meron siyang history ng convulsion, nagko-convulsion siya. Which is lahi daw yun. Sabi ko, sana nung time na yun, nandito yung Firmax. Pero, ganun pa man, nandyan kasi na-introduce kasi yung Firmax sa amin. Ang RF3 is grade 4 na yung anak ko. Pero nung time na yun, tinitignan ko pa rin yung health niya, condition niya, kung bumabalik pa rin yung kanyang ano. So hindi naman na, awa ng Diyos, na overcome din niya yung ganon. Kasi yun din naman yung sinabi ng PIDYA na pag 7 years old siya, automatic, ma-overcome na niya yon, sabing ganon. And that unless meron siyang naapektuhan sa kanyang utak. So awa naman ng Diyos, naging okay naman. Kaya nga, wala na siyang naging kasunod kasi na-advisean kami before na kung po pwede, huwag muna namin siyang sundan kung okay lang. Kasi yung ganung kondisyon, hindi ganun kadali. Kailangan talaga tutukan mo siya. Kasi pag once na nilagnat talaga siya, ang bilis. Kahit kapapainom mo lang sa kanya ng gamot, ang bilis tumaas ng kanyang talagang hindi mo siya mapigilan. Umabot pa sa point na mayroon siyang gamot na volume, pero awa ng Diyos na hindi ko naman sa kanya, naipainom sa kanya kasi talagang na yun eh. Palang hindi ka makakabili ng gamot na yun hanggat hindi piniprescribe ng PIDYA. So dumating kami sa point na ganun. So ang nangyari, yung anak ko, ang liit-liit niya talaga. Which is ang laki naman ng ama. Medyo malaki din naman ako. Pero yun, sa paggamit namin ng Firmax, nakita namin yung growth hormones. Isang taon lang siyang gumamit grade 4. Pagdating ng grade 5, grade 6, gumamit siya ng grade 6. Na-amaze lahat ng mga advisors niya from grade 1 kasi doon na siya nag-aral from kinder to grade 6. Na-amaze yung mga teachers lahat doon kasi siyempre doon na siya nag-grade 1, nag-kinder. Ang bilis, sabi niya, di ba ang liit-liit mo lang noon? So nakita ko yon yung growth hormones sa kanya. And then ang na-address sa kanya na nagplano yung mata niya na mayroon siyang astigmatism at saka nearsighted pala siya. Kasi nagpasalamin siya, pero after a year, nakatatlong salamin lang siya, na-address na yung kanyang kondisyon. Kasi pumapaling yung tingin niya pag nanonood ng TV. So sabi ko, parang hindi maganda ito, sabi ko. So, ayun. And ako, eto ngayon, parang ang laki ng nilaki ko. Way back nung nag-start kami sa RF3. Hindi ganito kalaki ang aking hindi ako ganito kalusog. So, pero kahit ganitong nagpapasalamat ako kasi through Firmax, normal lahat. Nag-okay yung cholesterol ko, yung kumbaga yung aking blood pressure, every 3 months nagpapacheck ako, okay naman. So, lahat, even yun sa pag nagpapapap smear, okay naman. So, talaga napakalaking bagay kasi sa side namin, sa lahi namin, may mga breast cancer, may mga high blood, mga ganun. So sabi ko, salamat kasi nandyan na yung Firmax namin, kaya sinishare ko sa family ko. Itong gamitin natin, napakaganda kami, wala na kaming maintenance. At 48, 49 kami mag-asawa, wala kaming ibang maintenance, kundi itong Firmax talaga. And salamat kasi dito talaga ang dami namin napagdaanan. Dito sa F3, sabi nga, hindi na, kumbaga, hinog na. Kumbaga, kasi, biro mo, napagdaanan namin lahat ng mga dumaan na mga country managers. Hanggang ngayon, ilang country managers na tayo. So talagang ipinaglalaban namin noon, nung first na mapalitan nung pangatlo, I think pangatlo na mapalitan ng country manager natin.
pinaglaban namin yan. Pangalawa pala, nung nawala yung first country manager natin, 60 leaders. Pumunta kami sa Malaysia para ipaglaban ng RF3. Kasi noon talagang, tinatanong na kami, itutuloy pa ba natin ang RF3 World Philippines? So yung 60 leaders na yun na nagpunta doon, talagang, sir, yes, sir, itutuloy natin, nandito pa kami. And ayun, hanggang sa ngayon na ilan na, pang-apat na yung ating country managers ngayon. At we know na ito na, talagang nakikita namin na napakaganda talaga ng ano. Kasi nakasama na namin sila Sir Alan that time, noong unang time pa ng RF, 2017, 2018. Sila yung marketing director that time. At nakita namin kasi nag-academy sila na yung naging teacher namin doon that time. Kaya nagpapasalamat kami kasi alam namin, nakita na namin nung time na yun na napakaganda ng kanilang advocacy para sa RF3, di ba? Parang hindi pansarili or anuman, para talaga tumulong. Actually, talagang RF3 napakaganda. Yung mga humawak lang din talaga yung nagkaroon ng problema kasi never naman nag-stop ang ano eh. May nagsasabi, ay, wala na palang RF3. Ano na to, ganito na. Pero hindi kasi never na nag-stop kahit nawalan ng country manager. Kahit yun noon, yung time na yung mga products natin, pumupunta ng Malaysia para lang kumuha ng products. Ganun katindi nung time na yon. So pumupunta kami sa Malaysia, kumukuha kami doon ng products kasi hindi makapag-ship papunta dito. Ganun ang naranasan ng RF3 World Philippines from 2017. Pero salamat kasi alam ko ngayon, 2017 talaga. Ngayon, yung year na to na si Sir Alan ang nandyan para sa atin. Alam ko na marami pa ang matutulungan at lalaki pa ang RF3 kaya huwag tayong sumuko. Ako nga, sabi ko nung time na yun, sabi namin, titigil na tayo. Nung time na yun, na pangatlong country manager. Na sino kayang susunod ulit? Sabi namin ganun. Alos mag-decide na kami mag-asawa na mag-stop na kami. Pero hindi pala yun yung plan pa. Kumbaga, may dumating pa palang mas magandang bagay na mangyayari. Kaya eto, hanggang ngayon talagang sabi nga, subok na sa RF3 na talagang hanggat nandyan ang RF3, sabi namin mag-asawa, hindi kami titigil. Kasi nakita namin yung kagandahan ng products, maraming mga natulungan, marami kami nakitang umayos, gumaling, natulungan. And even kami personally, sa aming buhay, 360 degrees na talagang nabago yung buhay namin bilang mag-asawa. So hindi na kami nag-abroad, dito na lang kami. Nararanasan namin yung quality time, di ba? Yung sa natin, na nakasama natin yung mga pamilya natin, na hindi na natin kailangan palang umalis, kundi nandito lang din yung mga opportunity na wag nating sayangin pag nakita natin, go. Kung hindi natin kaya, kagaya ko noon, sabi ko ayoko, pero hindi. In-embrace ko siya na hindi eto na. Kailangan ko rin itong gawin. Nakita ko rin kasi yung kagandahan na kahit nung sabi ko ayoko ng networking na yan, pero hindi. Yung baga, totally nabago yung perception ko about sa ganong klaseng negosyo. Kasi minsan, nakikita kasi natin dito, medyo talamak na kasi yung hindi magandang di ba, impression. Pero sabi nga, pero new concept ang ating RF3 sa ngayon. Kaya tuloy lang po tayo sa mga bago dyan. Alisin nyo na yung pagdududa nyo. Kasi sabi nga nun, pag may duda kayo, di tayo uunlad, di tayo aasenso. So alisin lahat ng duda. Kami, 2017 nag-start hanggang ngayon, nandito kami. Kasi talagang proven at talagang napakaganda ang product natin, ang marketing plan natin. Even yung ngayon na nakakasama natin, dati talaga team by team, walang pakialam, walang Ngayon, kumbaga wala na talaga yon. Napakaganda ng ambience ng ating office, ng ating samahan kasi talagang walang itinatangi. Hindi kagaya noon na ay hindi group ka ni ganito, group ka, close line ka siya, down ko siya, ganun noon time na yon. Pero sa ngayon talagang napakaganda. Kaya wag po kayong bibitiw at talagang marami pang mangyayari at magagandang mangyayari pa sa RF3 World Philippines. Kaya salamat po sa lahat po ng mga nakinig ngayong gabi. God bless po sa inyo, sa ating lahat. Thank you po. Ay, thank you so much, ma'am. Idagdag ko lang po pala, way back 2019 po, isa po sila
sila Ma'am Winnie, sila pong mag-asawa ay binigyan po ng kotse ng ating RF3 World Company. Isa po sila sa Yeah. nabigyan ng award. Actually po, dalawa po So, yung dapat, tag-isa kami. Kaya lang talagang sabi ko, saan natin ipaparking? Parehas kami di marunong, marunong mag-drive. Kaya sabi niya, sige po ma'am, as one na lang bilang kami mag-asawa, sabi ko. Kaya yung isa lang po yung nakuha namin. Pero actually, hiwalay kaming kinausap kung anong kukunin namin sa sakyan. Kaya sabi ko, sayang. Pero marami pa naman yan. Ganun ang generous ang ating company, di ba? grabe ano po, ang galing. Thank you so much Ma'am sa inyong napakagandang kwento Ma'am. Nalaman namin yung story ng RF3. So, last na po natin si Ma'am na ating speaker tonight and puta na po tayo sa oras. Gusto lang po namin magpasalamat sa lahat po ng attendees. Ma'am Rosalie, Yes, diyan ka pa stay po Ma'am here. Sally. Yes, nandito pa. Okay. Ma'am, ano na lang din po yung mga kasamahan natin nag-attend ngayon. Pasalamatan po natin yung mga attendees po natin tonight Ayan. and our Zoom meeting is adjourned. Thank you so much. Ayan, so natitirang 30 participants, pero kanina more than to, no? Umabot pa tayo ng Yes, 40? ma'am. Less, okay, less 40. Ma'am Jervy, good evening. Nandiyan pa siya, oh. Thank you po. Alice, Ma'am Ami Tablate, Ma'am Abelinda Panaca, Sir Bernardino Jr., ayan, Emily Ferreras, Emma Narvato, Sir Erwin Candelario, ayan, dito si partner. Israel Amparo, Ma'am Evelyn, ayan, ito si Ma'am Evelyn, napakasipag po dito. Partner ko po siya dito sa Angat. Thank you so Ma'am much din Feli, po. iPhone,